Do not press a desperate foe too hard. Kung masyado mo pang ginigipit ang nasusukol mong kaaway, ito po ay natututong lumaban. And we have seen that in Chess Escudero. Marami pong alam si Chess Escudero at alam natin yon kahit hindi niya sasabihin muna ay meron pa siyang alas at alam niya kung sino talaga ang mastermind behind Martin Romualdez. But then, i-highlight po natin ang mga prinsipyo po na ang kaaway po, pag nasobrahan na at total mamamatay na rin siya, siya po ay lalaban to the last breath. Yun po ang alam natin. Kahit hindi ka magbasa ng libro, alam mo na ang taong wala nang mawawala sa kanya ay lalaban yan hanggang kamatayan. Pero sa lahat ng ito, ang Diyos po ay magbibigay ng renewed strength na mabibigyan ang isang mahina ng lakas para po lumaban at mabigyan ang katurungan na minimithi ng bawat Pilipino. Ang pinaka-highlight ko po ay yung sinabi ni Chis Escudero na sila ay nag-usap ni President Marcos in respect to the fund na gagamitin para sa eleksyon. Hindi tayo mga bobo. Winay yon. Actually, tinanong niya, ibibigay ba natin yan o hindi? Dahil si Escudero ay abogado po. Kahit sino na nag-aral man lang ng abogasiya or lalo na yung mga abogado na hindi bobo like Escudero, ay sinabihan yan ang presidente na pag pinos yan, delikado tayo dyan. Okay? Kaya, bigyan natin ng benefit of the doubt, nakinig si Marcos sa kanya. Chanco, although alam natin, sinisave ni Tubi Chanco si President Marcos, mas maganda na rin yan kaysa sa kay DY, kay D, Congressman D. Sana makinig kayo na palitan din si D. Mapag-resign na yan ni President Marcos. Kasi he has nothing to lose. Wala na rin siyang choice. Lahat ng tao niya, pag hindi yan bumaliktad at mabigyan ang sambayanan ng pagkakataon a chance to recoup, sisiruhin ng mga tao niya. So, this will not only destroy the Marcos, but the very congressman na patuloy na pinipikitan ang mga katiwalian. So, redeeming grace po, binibigyan, mahal ka po ng Diyos, Marcos, dahil binibigyan ka pa rin na ang chance to tweak and i-align mo po. Si Marcoleta, hindi ka rin pa linalaglag. And maniwala kayo't sa hindi, si Marcoleta po ay man of God. Siya, kaya tinanong niya yon, hindi ko kasalanan kung bakit sa dami naman ng tao, siya ang pinuntahan ni Gutesa. At sampal yon, ikaw na gagaling PMAyer, nako, lahat po ng mga general galit na sa'yo. Lacson, mayos-ayos ka na po. Oh, dahil
Hindi po mga bobo ang Pilipino. Mas marami po kaming mga professional na nandito lang at silent at alam namin na kayo ay binigyan din ng kaperahan because you will not fight. You remember, hindi ka pa masyadong ganyan nung election time eh. 'Di ba? Hindi pa kayo ganyan ni Soto. Ngayon na nandyan ka na, imagine ilang bilyon ba yan? Pero yung bilyon-bilyon na yan, di ba? You are not pointing the finger to the right person. Yan ang sinasabi ko yung ilang bilyon at trilyon na nananakaw na yan, sa flood control lang yan, ano? Paano pa kaya? Paano pa kaya yung ibang project na mga ghost din sa mga paaralan? Make no mistake, kayo na nakikinig, ang unang nagbukas ng katotohanan ay si Sara Duterte noong September 4, 2024 when she said, itong dalawang tao na si Saldico at Martin Romualdez ay isinumbong niya kay Presidente Marcos, pero ito po ang hindi nakikita until now. Hindi pinakinggan ni Marcos si Sara Duterte. Even at the time when Amy Marcos was with her, na i-impeach na si Sara Duterte. Ang sumunod nun, huwag nyo ring kalimutan ang boses ni Tatay Digong when he called out bravely na ang 2025 budget ay mga blanco po ang items. Ikaw, na pobre ka, wala ka, you are nothing. Ikaw na binabayaran na media, you are nothing. Meron ka pa bang Diyos? Ang kapal ng pagmumukha mo na i-interview si Senator Marcoleta at ipahiya tungkol sa delikadesa. Bakit? May mga delikadesa ba yung mga kawatan ng bilyon-bilyon? Kapal mo, ikaw, magkano yung bayad sa'yo? Kaya nabubwisit na tayo sa mga media na to. And yes, siguro kung meron mang media lang na hindi pa nababayaran, ang net 25 yun. At ang saga ng mamamayan. Kasi kay Senator Marcoleta din ang station na yan. So, let us watch tayo, mas marami tayo who are at home and just listening and watching closely. Ang mga batang infants from this day forward, yun po ang ating sagipin. Wala na. Nasa kumunoy na po tayo and somebody must bring a rope for us na maahon tayo dyan sa kumunoy na yan. Meron ka pang panahon po. Kung sino man ang strategist ni Marcos, please open your heart. Kung mamamatay ka rin naman na dahil matanda ka na, sana gumawa ka rin ng maayos na strategy. Bring FPRRD home. Pinagtrabahuan nyo yan na dalhin sa dahig. Trabahuin nyo rin yan. Kumuha ka sa nakawat mong pera, dalhin mo rin yan ng eroplano pabalik. Diyos ko. So, soon, maraming pang alam si Escudero. May mga alas yan because he was there with Estrada noong may namatay po sa LA. So, make no mistake, marami pa siyang karta. Ikaw, na kayong 15 na may mas-masa na sana rin kayo na palitan nyo na ang Senado nyo na presidente. Make it Marcoleta or mas maganda si Cayetano. Ayusin nyo yan kasi wala namang ganyan noon na mga kayo ang nagpapadivide sa mga Pilipino. Nakakahiya kayo. Ang dami nyong kwartang bukod sa sweldo nyo, ang mga allowances nyo, unaccounted yan. At salamat kahapon, naging mabait kayo. Ikaw, Tulfo, naging mabait ka kay BP Sara, at ikaw Hontiveros, hindi ka sumayaw ka hapon sa budget call ni Sara Duterte. Thank you
And salamat ng marami sa inyong mga panalangin. We don't stop praying for our cause. Mahalin po natin ang bayan nating Pilipinas. Nag-iisa lang po ito.